Magandang gabi, Sok Sergeant, at sa lahat ng mga kabrigada nating abot ng ating Facebook live stream. Ito po ang programang magbibigay gabay at maghahatid ng iba't ibang impormasyon tungkol po sa inyong kalusugan. Ito po ang Itanong Mo Kay Doc. Kasama at kapartner po natin dito mga kabrigada, ang Sok Sergeant County Hospital, at kasama nyo rin po ako ngayong gabing ito, kabrigadang Justin Kyle Imperial. At para naman po masagot ang ating iba't ibang mga katanungan, meron po tayong makakasamang isang eksperto ngayong gabing ito. Pero bago ko po ipakikilala ang ating espesyal na panuuhin ngayong gabi mga kabrigada, panoorin po muna natin ito. Kayo po ba ay patuloy na nag-gain ng inyong timbang? Naku, ingat-ingat po mga kabrigada ha. Baka po kasi pasok po kayo sa ating pag-uusapan ngayong gabing ito. And of course, speaking of that mga kabrigada, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol po sa obesity, na talagang ang dami ring makaka-relate ng mga kabrigada po natin ngayong gabi. Live na live po tayo sa Channel 39 Free TV, Channel 37 Digital TV, Channel 35 Sky Cable, Channel 21 Marble Cable, at may live stream din po tayo mga kabrigada sa official Facebook page po ng Sok Sergeant County Hospital. At kung may mga katanungan po kayo mga kabrigada, mag-text lamang po sa ating official text line na naka-flash ngayon sa mga TV screen, 0932-692-4708. At para naman po masagot ang ating iba't ibang mga tanong, makakasama po natin si Dr. Carlo Martin Copia, isa pong internist at adult disease specialist mula po sa Sok Sergeant County Hospital. Hello po, Doc Carlo, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Sir Kyle. Yan. Doc Carlo, baka may gusto po kayong batiin na nanonood po ngayon ng Itanong Mo Kay Doc dito po sa Brigada News TV. Go ahead, Doc. Magandang gabi sa lahat. Bali binabati ko ang lahat ng mga relatives ko po at mga kasamahan po doon sa Medical Arts Building po sa Sok Sergeant County Hospital po, at sa Sok Sergeant County Hospital staffs din as well. Ayun. Batiin ko lang din ngayong gabi mga kabrigada, nanonood din, nakamonitor sa ating live stream, si Miss Donna Mahusay at Sir Ervin Taporco ng Sok Sergeant County Hospital Marketing Office. Hello po sa inyo dyan, Miss Donna and Sir Ervin. Ito po, Doc Carlo. Kadalasan sa ating mga kabrigada, may iba nga tinutukso yung ibang mga kapwa kabrigada din natin na minsan medyo chubby at sinasabihan kaagad na ikaw obese kang bata ka. Pero Doc, ano ba talaga ang ibig sabihin nitong obese or obesity? Okay. Maraming salamat, Sir Kyle. So, ang obesity ay isa siyang kondisyon kung asan merong kasobraan ng adipose tissue or taba sa isang individual at nagdudulot ito ng mga negatibong epekto sa ating katawan. Actually, ang obesity ay tinatawag na natin ngayon na isang silent epidemic or tahimik na epidemya ng World Health Organization.
Sa pinakabagong pag-aaral, umabot na ito ngayon sa 650 million na katao ang apektado ng obesity. Trumiple ang bilang na ito simula pa noong 1975. Di lamang ang mga nakakatanda ang apektado, kundi pati na rin ang ating kabataan. Noong 2019, napag-alaman na 38.2 million na kabataan na mababa sa 5 taong gulang ang naklasipika bilang obese na. At noong 2016, ang bilang na maubis na kabataang nasa edad 5 hanggang 19 ay umabot na ng 124 million na katao. Sa rehiyon naman ng Asia-Pasipiko, 2 sa 5 individual ang maituturing na overweight or obese na, ayon sa Asia Development Bank Institute noong 2017. At according naman sa Food and Nutrition Institute ng Pilipinas, umabot na sa 27 million na mamayang Pilipino, edad 20 pataas, ang naklasipika ng overweight or obese. At sa kasamang palad, umabot na sa 2.8 million na katao ang namamatay kada taon nang dahil sa komplikasyon ng obesity or pagiging overweight. At nakakalungkot naman din ito kasi itong kondisyon nito ay pwede naman natin itong pipigilan o napipigilan naman ito. Ayun. Doc, paano po ba natin mini-measure yung obesity ng isang tao? At meron ba itong mga leveling, Doc? Level 1, 2, 3, mga ganun? Yes po. Tama kayo, Sir Kyle, no? So, ang obesity po ay merong mga specific measurements. Ang pinaka-common at pinaka-usual na ginagamit na indirectang measurement ay tinatawag natin na body mass index or BMI ng isang individual. Ito ang sukat na nakukuha natin sa relasyon ng tangkad ng isang individual kumpara sa kanyang timbang. At ang mga kategorya ng BMI ay ang mga sumusunod. At ito siya ay base sa Asia Pacific Body Mass Index Measurement kung saan mas naangkop para sa mga Pilipino. So kapag ang BMI ng isang tao ay nasa less than 18.5, tinatawag siyang underweight. Kapag nasa 18.5 hanggang 22.9, sila naman ay nasa normal range. Kapag nasa 23 to 24.9 na sila, tinatawag na silang overweight. At kapag nasa 25 pataas, doon na silang nakakasipika as obese. Pero yan siya ay para sa mga adults, no? Iba rin naman ang sukatan para sa mga kabataan. Kasi kinikonsidera po kasi ang tangkad, timbang at edad ng isang bata at ang ginagamit na basihan ay ang WHO or World Health Organization Child Growth Standards Chart para sa mga batang 5 taon pababa at para naman sa mga batang 5 taon hanggang 19, ang ginagamit naman ay yung WHO Growth Reference Data Chart. At aside sa BMI, ang isang pwedeng maginagamit din para ma-measure ang specific or parte ng pagiging obese ng tao ay ang kanilang waist circumference or ang sukatan ng kanilang bewang, no? So, meron kasing mga risgo na magkakaroon kapag more than tayo sa ating allowed na waist circumference. So, ang sukatan para sa mga Southeast Asian or Chinese ay dapat kapag more than 90 cm sa kalalakihan or more than 80 cm sa kababaihan, sila ay merong mas malaking tsansa na magkaroon ng komplikasyon kaugnay sa metabolismo or sa puso at daluyan ng dugo. Dok, bakit po ba merong mga tao or even mga kabataang obese, no? Ito ba dahil lang sa yung mga kinakain nila? Yes, no. So, tama naman kayo, Sir Kyle. Ang main cause talaga ng obesity ay dulot sa di angkop na balanse ng calories sa katawan ng isang individual. So, ano tong calorie? So, ang calorie ay ang sukatan ng enerhiyang nakukuha natin sa ating kinakain. Pag ang kinakain ng isang individual ay sobra pa sa calories na kumpara sa calories na nasusunog or nagagamit sa kanyang pang-araw-araw na aktibidad, doon tayo magkakaroon ng risgo na magkakaroon ng pagiging overweight or pagiging obese. Lalo na sa kapanahunan ngayon kasi uso na yung mga sari-saring pagkain, mga mukbang, no? Na mga siksik sa calories na mayroong matataas na mga amounts ng asukal, taba. At sa ngayon din panahon, napapansin natin na kumpara dati, di na ganong aktibo ang karamihan ng mga individual sa kasalukuyan. Dulot ng mga pagsulong ng transportasyon, teknolohiya at iba pang kadahilanan. Meron din mga ibang partikular na karamdaman din na meron ding relasyon sa obesity. Kaya tama yun, Dok, no? Yung uuso na ngayon yung mga mukbang, meron na even nga sa mga mall, meron ng buffet, sa mga hotel, yung mga usong-uso na yung buffet breakfast. Kaya paminsan napaparami yung mga kabrigada rin natin, napapakain talaga sila ng marami. Ito Dok, since kakatapos lang, no, ng ating pandemic, ito ba, Dok, kailangan po bang magpa-swab test ang pasyente at watcher, Dok, bago ma-admit?
Okay. So, para naman sa protocol ng Sorsogon County Hospital, kailangan pa rin po natin na magkaroon ng swab test para sa mga pasyente at sa watcher bilang precautionary measures lamang para sa safety ng pasyente at sa safety ng lahat. Ayun. Mga kabrigada, sa lahat po na gustong magpakonsulta kay Dr. Carlo Martin Copia, na isa pong internist, maaari po kayong tumungo sa Sorsogon County Hospital Medical Arts Building para po magpakonsulta kay Dr. Copia. At kung may mga katanungan po kayo mga kabrigada, isa nyo lamang po yan sa ating official text line na naka-flash po yan ngayon sa inyong mga TV screen, 0932-692-4708. At maaari din po kayong magpadala ng iyong mga katanungan mga kabrigada sa official Facebook page po ng Sorsogon County Hospital dahil may live stream po tayo dyan ngayon mga kabrigada. At sa amin pong pagbabalik, aming bibigyang kasagutan ang inyong mga tanong. Magbabalik pa po ang Itanong Mo kay Doc. The COVID-19 pandemic has changed the landscape for the healthcare industry. Extra measures have to be included to ensure that hospitals can deliver their services without compromising the safety of their clients. Giving you peace, comfort during your visit. Here in Sorsogon County Hospital, we guarantee a safe environment where you can access high quality and affordable medical treatments. Our upgraded facilities, handled by highly trained personnel, are here for you to experience top-of-the-line healthcare in the heart of Region 12. Sorsogon County Hospital, a premier hospital geared for the new normal. We at Sorsogon County Hospital are aware of the threats of the COVID-19. Hence, we installed mandatory protocols to ensure that you receive treatment and health services in a COVID-19 free environment. Temperature checks are conducted at every entry point of the hospital. Clients are humbly asked to wash their hands and do proper sanitation at all times. Since we are in the new normal, all of our personnel are wearing face masks and face shields. We encourage you to do the same too. We also limit the number of people that can go inside a hospital. After all, we want to promote physical distancing as an excellent non-pharmaceutical intervention to prevent the spread of COVID-19. The Sorsogon County Hospital has a set of unbending procedures to prevent the spread of infections, not just COVID-19 within our facility. We are compliant with the Tawag Muna policy of the General Santos City local government. Patients who have COVID-19-like symptoms are required to first call our hotline before they can be admitted into our facility. This simple yet effective move has allowed us to maintain the safety of our hospital grounds. It also enabled us to separate regular patients from those who have contracted COVID-19. Of course, it is not a secret that Sorsogon County Hospital is treating COVID-19 patients, and that's part of our service in this community. However, this should not cause you any worries. Our hospital has a dedicated wing for admitted COVID-19 patients. We have installed separate medical equipments to ensure that contact and surface infection will not occur. We also have dedicated operating rooms for our COVID-19 patients. Our hospital has a team of doctors, nurses, and other healthcare workers who are exclusively working in our COVID-19 facilities. They are equipped with a highly secured personal protective equipments so that they will not contract the disease when attending to the patients. And lastly, they subject themselves to a stringent sanitation, isolation, and monitoring for the safety of everyone. And that's the quality of care that Sorsogon County Hospital is being known for.
Aside from these protocols, our hospital regularly disinfects our equipment and tools. Every 6 hours, our sanitation team conducts extensive cleaning in our laboratories and utilities commonly used by our clients. We want to ensure that you get the best from us. Soxargen County Hospital is one of the most affordable medical facilities in Region 12 that houses state-of-the-art hospital equipment. Our mission is to ensure that everyone gets high-quality medical services. Just recently, we installed 4 new machines ready for service. 32-slice Siemens CT scan, Siemens digital radiography, Siemens Acusen Juniper ultrasound, and storage server for the said machines. Soxargen County Hospital has invested in healthcare facilities and services for General Santos City and the entire Region 12. We take care of our clients and provide them with the best medical care without leaving General Santos City. We will engage in research activities that will update our facility with the latest trend and development to gain competitive advantage and superior performance. As one of the leaders of medical innovation in the region, Soxargen County Hospital offers the following facilities and services: surgery, obstetrics and gynecology, internal medicine, diagnostic facilities and services, clinical laboratories, diagnostic radiology, drug testing laboratory, kidney care center, emergency unit, operating and delivery unit, intensive care unit, pharmacy, outpatient services, and more. Soxargen County Hospital continues its commitment to bring top-class healthcare services to our constituents. Our mission is to provide essential medical services and to ensure that people will learn how to take care of their own health. We are committed to be continuously recognized by our employees and healthcare societies for excellence and integrity in managing the company's business. The new 7-story building of Soxargen County Hospital is already operational with 28 rooms in each floor, packed with new beds and equipment. The top floor catches the 360-degree view in the heart of General Santos City. Soxargen County Hospital also teamed up with Brigada News TV to create Itanong Mo Kay Doc. On this platform are doctors and experts who give free medical consultations to the viewers. This host currently airs every Sundays at 6:30 to 7 in the evening. We in Soxargen County Hospital aim to provide you with the finest, compassionate, and highest quality service which is affordable, practical, and suits your medical needs. Our journey to the new normal has never been easy. However, we guarantee that Soxargen County Hospital remains to be a premier medical center that prioritizes your health and welfare, whoever and wherever you are. We welcome you to Soxargen County Hospital, leading with innovation, serving with compassion.
Mga kabrigada, nagbabalik po ang itanong mo kay Doc at kasama niyo pa rin po ako, kabrigadang Justin Kyle Imperial at ang ating espesyal po na panauhin ngayong gabi si Dr. Carlo Martin Copia, isa pong internist at adult disease specialist mula po sa Soc-Sargent County Hospital. Doc, nagbabalik po tayo sa ating programa. One of our talking points tonight, Doc, is kung sino po ba ang mas prone sa obesity. Ito ba, Doc, ay yung mga kalalakihan or mga kababaihan? At anong edad po ba as early na nagsisimula? Okay, so thank you for that question, Kyle. So, ang obesity ay actually wala naman talaga siyang pinipili, no? Subalit, according sa mga studies, basehan sa kasarian, ang kababaihan ang maituturing na mas malaki ang tsansa na magiging obese dahil ang kababaihan ay merong natural na nakaimbak na taba kumpara sa ating mga kalalakihan. Sa edad naman, mas malaki naman ang porsyento ng mga nakakatanda na nagiging obese sa kadahilan ng mas marami din silang akumulasyon ng taba sa grupong ito kumpara sa ating mga kabataan. So usually, nagsa-start na talaga at the youngest age na talaga ang obesity, pero more prominent siya sa mga age groups around 40 years old and above. Ayan. Nais ko lang ding i-acknowledge mga kabrigada si Dr. Carlo Martin Copia na isa pong internist at adult disease specialist ay bago lang po ito mga kabrigada, recently lang naging Patient Choice Awardee siya na Best Physician. Doc Carlo, congratulations po sa inyo. Thank you po. Ayan. Eto, Doc, usaping prevention naman po tayo, no? Nasa obesity pa rin tayo. Paano po ba natin maiiwasan yung obesity, Doc? Kasi maraming mga, lalo-lalo na yung mga kabataan ngayon, kung sa Bisaya pa, magsige lang og pagusto og kaon, no? Without taking into consideration yung mga health risks. So, eto, Doc, paano po ba natin maiiwasan ang obesity? So, para naman maiwasan ang obesity, number one, kailangan muna natin ma-classify, no, kung anong status natin in terms of sa ating BMI. But aside from that, we also need to do lifestyle changes talaga. Yun talaga yung pinaka number one na advocacy ng mga doctors and ng mga different agencies para makombata ang itong obesity or pagiging overweight. So, usually sa diet therapy, binabawasan natin yung amount ng mga calories na kinakain ng isang individual para magkaroon ng pagbabawas sa timbang. So dito, pwedeng magiging basehan ng isang individual ay yung Pinggang Pinoy ng FNRI or ng Food and Nutrition Research Institute para merong idea ang mga tao kung anong mga pwedeng mabuting makakainin at kung ilan din ang saktong amount, no? At ang food pyramid din ng DOH ay maaring gabay para meron tayong idea kung anong mga sari-saring klaseng pagkain ang pwede nating kakainin. Pero sa pangkalahatan, dapat binabawasan ang konsumpsyon ng mapagkaing matataba at mapagkaing may sobrang sa asukal tulad ng mga sweetened beverages. Ang mga pagkain naman tulad ng mga gulay, prutas, or mga high fiber na mapagkain tulad ng mga oatmeal, whole grain like wheat, and mga inirekomenda ding mga pagkain para makatulong pakabawas sa timbang. Ang iba pa naman is, aside sa diet therapy, is ang physical na aktibidad. So dapat nga magkaroon tayo ng deficit or pagbaba sa calorie count natin at sa pamaraanan na ito na pagiging physical sa ating aktibidad, magkakaroon tayo ng pagbabawas sa timbang. So ang inirekomenda is dapat at least meron tayong 150 minutes per week, no, na moderate to high intensity exercise or 75 minutes per week ng vigorous or high intensity exercise para mapigilan ang obesity. Sa mga nagbabalak naman ng babawas ng timbang, ang kailangan nila is more than 300 minutes per week ng high intensity exercise para magkaroon ng significant ng pagbabawas sa timbang. Ang mga halimbawa ng mga exercises ay tulad ng mga hiking, jogging, yung Zumba, no, nauuso na yan, ang dancing, at mga cycling. Pero bago lahat, before talaga kayo magsa-start ng dieting or any physical activity, kailangan muna kayo magpakonsulta sa espesyalista upang malaman natin kung anong angkop na exercise or anong angkop na diet ang mas nakakainam sa isang individual, lalo na kung meron itong mga kasabayan ng mga iba pang karamdaman. At kung sakaling hindi pa rin nadadala sa diet therapy or sa exercise therapy, meron naman tayong mga pharmacologic therapy.
So merong mga sinasabi nating mga gamot na nakakatulong naman ng pampapayat, no? Subalit, kailangan natin magpakonsulta sa doktor para sa mga gamot na ito. So, kasi meron mga may mga side effects or mga benepisyo na kailangan malaman din ng pasyente para ma-understand nila ang importansya ng gamot. At lastly, kung sakaling wala na talagang option, kung sakaling nahihirapan pa rin siya mabawas ng timbang sa mga diet, exercise, or sa gamutan, meron naman tayong mga surgical options, no? So, ang mga surgical options ay mas nakakainam sa mga taong obese na may BMI na 40 pataas or 35 pataas kung meron siyang kalakip na iba pang mga karamdaman. At di sila nagre-respond sa initial na mga gamutan or initial na mga intervention. Tinatawag itong mga bariatric surgery kung asan binabago ang anatomiya ng tiyan or daanan ng pagkain upang magkatulong sa pagbawas ng gana sa kain at sa absorpsyon ng sobrang calories sa ating mga pagkain. Yun. Doc, ito bang, you mentioned about exercise, no? Dapat ba, Doc, pag nag-e-ehersisyo yung isang kabrigada po natin, dapat po ba, or mas mainam ba na dapat pagpawisan siya? Yes, no? So, para makuha talaga natin ang full benefit ng isang exercise, mas mainam talaga na pinagpapawisan talaga, parang hinihingal pero hindi naman yung sobrang-sobra talaga. Para masabi talaga na nag-work or nagagamit talaga niya yung mga calories at yung energy niya, no? Para mayroon talagang expenditure. But again, kailangan din talaga natin malaman kung anong mas angkop sa atin na mga type ng exercise. Kasi lalo na sa mga later age groups, mas nahihirapan sila mag-exercise. So meron din mga mas angkop na mga programang pang-exercise para sa kanila. Yun. Doc, if obese yung isang pasyente, ano po ba yung mga body organs na pwede pong madamay? Okay, so ang mga iba't ibang body organs na pwedeng madamay kapag ang isang tao ay obese ay ang mga sumusunod, no? Pwedeng magkakaroon ng mga komplikasyon na may kinalaman sa puso or daluyan ng dugo. Or meron din mga ibang mga organ systems tulad ng ating daanan ng pagkain, ng tiyan, ang baga natin, kasukasuan, ating lapay or pancreas, atay, matris para sa mga kababaihan. Bilang mga ilang halimbawa lamang. Ayun. Doc, meron po tayong katulungan from our kabrigada na nagpadala po sa ating Facebook Live. Ito po, Doc, maayong gabi. Unsa nga mga procedures or laboratory tests para ma-confirm nga na ay obesity ang usa ka pasyente, pwede ba kining i-perform sa Soc-Sargent County Hospital? Thank you, Doc. Okay, so thank you for the question, no? So actually, wala talagang specific na confirmatory test para sa obesity. Kasi pwede naman to siya ma-diagnose mostly clinically or sa kaparaanang na-mention kanina tulad sa BMI at waist circumference. Kabilang na rin ang physical examination at history taking. Subalit, meron din tayong mga laboratory test na maaaring gagawin para sa mga taong merong mga risk factors for obesity. Nang sa gayon ay ma-address natin itong mga komplikasyon ng mas maaga. Metabolic panel test tulad ng fasting blood sugar, ng lipid profile para sa cholesterol, FT4-TSH para sa thyroid status, ALT para sa liver function, creatinine para sa kidney function, uric acid, and also ECG para sa baseline natin na status ng puso at ultrasound ng whole abdomen. At ito ay ilan lamang sa test na pwede natin gawin at lahat ng test na ito ay available naman sa Soc-Sargent County Hospital. Doc, mga dapat nakainin ng ating mga kabrigada para po maiwasan yung obesity at yung mga kabrigada po natin na obese na, ano po ba yung dapat na kainin nilang mga nutritious foods, Doc? Okay, so like I said earlier, no? So meron naman mga nirekomendang mga food meal plans naman, like for example dun sa Pinggang Pinoy ng FNRI, kung asan malalaman natin kung anong mga specific na mga amount and ang dami ng pagkain na kinakain. Kasi like remember, ang pinaka main problem sa obesity or pagiging overweight ay merong imbalanse sa pasok at sa labas ng calories sa katawan. So ang number one talaga dyan is number one is caloric restriction. Ang mga importanteng pagkain na kailangan kainin is mga pagkain na matataas sa fiber, mga pagkain din na mahirap naman siyang i-breakdown, no, para hindi agad-agad ma-absorb, tulad ng mga whole grains, mga wheat products, no, oatmeal, yung mga ganun, no, at
kailangan din natin, number 1, iwasan talaga yung mga sobrang calories sa mga taba at mga matatamis na pagkain. Yun talaga ang kailangan nilang iwasan. Yes. Doc, very brief parting words po para sa ating mga kabrigada na nanonood po ngayon ng Itanong Mo Kay Doc. Okay, so magandang gabi sa lahat. So maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin dito sa brigada, no. So ang para naman sa mamayang Pilipino, ang obesity ay isang rampant or isa na siyang epidemya actually. At bilang mga mamayan at para naman sa ating sariling pangkalusugan, kailangan nating maging mas maingat at dapat pahalagan natin ang ating sarili. Kaya dapat maging aktibo tayo, magiging mas proactive tayo sa ating health, no, para makumbata itong epidemya na obesity. Ayun. Maraming salamat Dr. Carlo Martin Copia, isa pong internist at adult disease specialist mula po sa Sorsogon County Hospital sa inyong pong pagbahagi ng kaalaman, Doc, tungkol sa obesity. And of course, sa lahat po ng mga kabrigada nating gustong magpakonsulta kay Dr. Carlo Martin Copia, tumungo lamang po kay mga kabrigada sa Sorsogon County Hospital Medical Arts Building. Na dun po si Doc Carlo. Ayun. Eto, happy viewing muna mga kabrigada. Tumaydad kay Police Captain Wenceslao Fasciol Imperial RN, ang Chief po ng General Santos City Police Office City Tactical Operations Center or CTOC, and to my mom, Teacher Florita Torceno Imperial of Malapatan Central Elementary School. And mga kabrigada all over Sorsogon Region at sa mga bisita po namin mula po sa DepEd Central Office, BHROD School Effectiveness Division na sina Statistician 3 Noveros Dadole, Project Development Officer 3 Christopher De Vera at Technical Assistant 2 Sebastian Cheng. Maraming salamat po sa pag-validate at pagbisita sa iilang mga last mile schools ng Glan 3rd District under the supervision of Principal in Charge Pinky Gonzales Tanap, and sa lahat din po ng mga school heads na sumama, lalong-lalo na kay Tamala Elementary School Head Eugene Pihana. Ayan, Sir Eugene, dagang salamat yun, no? O sa mga piling teachers din na nag-guide sa amin at sa school head ng Lanao Kapanglaw Integrated School, Jacqueline Kirubin, salamat po ng marami. Ayan, belated happy birthday din sa high school barkada ko kay Catherine May Burbano ng Barangay Tinagakan, General Santos City. Ayan, happy viewing, Kath. Lagi po nating tatandaan mga kabrigada na napakahalaga po ng ating kalusugan. Health is wealth, ika nga. Mahirap na pong magkasakit, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Hanggang sa susunod na linggo mga kabrigada, ako po, si Kabrigadang Justin Kyle Imperial, na nagpapaalala po sa inyo na stay safe at stay healthy. Kabrigada, magandang gabi po sa inyo lahat at ito pa rin po ang Itanong Mo Kay Doc.